Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na revelasyon ng lumutang ngayong araw matapos ang isang pahayag mula kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Sa isang press conference na ginanap kaninang hapon, isiniwalat niya ang umano'y isang video na nagpapakita kay President Kuting ng Norte Jr. na gumagamit ng pulburon. Ayon sa VP Sara, panahon na raw upang malaman ng sambayanan ng katotohanan. Ayon sa Pangalawang Pangulo, matagal na raw niyang alam ang tungkol sa videong ito, ngunit ngayon lamang siya nagdesisyong isa publiko ito dahil sa ay moral at legal na obligasyon sa bayan. Bagamat hindi pa niya personal na inilabas ang naturang video, sinabi niyang ito ay hawak na ng kanyang legal team at handang isumite sa tamang ahensya ng gobyerno para sa masusing investigasyon. Samantala, mabilis namang itinanggi ng Malacanang ang mga akusasyon. Sa isang opisyal na pahayag, iginiit ng kampo ni President Marcos na isa itong malisosyong pag-atake na may halong politika. Giit nila walang basihan ng aligasyon at handa umano ang Pangulo na harapin ito sa tamang proseso ng batas. Nananawagan rin sila sa publiko na huwag basta-bastang maniwala sa mga hindi pa napapatunayang impormasyon. Nagbabala naman ang ilang eksperto na maaaring magdulot ito ng mas malalim na hidwaan sa pagitan ng Pangulo at sa Pangalawang Pangulo, na kapwa galing sa nakapangyarihang political families. Habang hinihintay pa ang ebidensyang sinasabi ni VP Sara, nananawagan ng mamamayan para sa katotohanan, hustisya at kapanatagan ng bansa. Ang yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Dahil alam mo yun, yung damay kasi talaga siya eh. Damay siya kapag sinabi ang bangag, adik, na parang wala siya ayos ang presidente. Tapos siya nandun, alam mo yun, parang masyadong ang weird. Ang weird talaga, promise. Di ko alam kung paano kinakaya ni Amy Marcos makipagplastikan talaga. Hindi ko talaga alam. Sobra. Ayan o, nandiyan siya sa gilid. Ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Magpalit ng apelido. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Ang harap-harapan siya pinahiya ni Vice President. Kaya yun Tangina ginagawang laruan na lang si Amy Marcos. Ito sorry ginagawang laruan na lang si Amy Marcos. Nakakaya ka. Para lang sa gagawin kang laruan. Ay. Oo, kahit magkaibigan kayo, parang ang pangit. Bagay, totoo naman yun. Hindi naman kailangan ng itanggihan kasi Amy Romualdez Marcos talaga ang middle name ni Amy Marcos saka ni Marcos Jr., diba? So, nakakaano lang, parang ang weird lang, no? Okay, sabi ko nga, matino na tao, si Senator Amy Marcos. Noong isang araw, nasa ferry ako sa Toledo, Cebu. Patawid kami papuntang San Carlos City sa Negros Occidental. Tumawag sa akin si Pangulong Duterte. Sabi niya sa akin, idiretso ko na daw na sabihin sa inyong lahat ay nakikiusap na iboto ang 10 kandidato ng Duterte. Diretso. Mamaya, ma'am, idagdag kita. Sandali lang. Kaya yung datingan ni Amy dito. Grabe ang awkward talaga. Grabe. Kabado. Hindi ikaw ang pinapahirapan ko ha. Ikaw ang nagpapahirap sa akin ngayong gabi na ito. Hihirapan ako kasi alam mo, magkaibigan tayo. Alam ko kung gaano katino at gaano katalino mo. Kaya... Ang hirap talaga kasi pag binanggit mo ang Marcos, damay pa rin siya. Ang masama kasi niyan, sumasama siya.
Ito pa kasi sinasama, BP Sara. Eh, kasi minsan magpaiwan siya amo. Ikaw tuloy nahihirapan dyan, oh. Yes, ma'am. Ay, okay lang, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Ano kasi ako, ma'am, na parang malunod gani. So, tawag na. Nalisip ako sa hangin, ma'am. Pag may hangin. Nahilo. Tumawag siya sa akin at sabi niya, diretsuhin ko na daw kayo. Iboto diretso ang 10 senators ng Duterte. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Jimmy Bondo, Senator Vic Rodriguez, Senator J.B. Hindlo, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, Senator Rodante Marcoleta, Senator Pastor Kibuloy, at Senator Richard Mata. 10 yun, no? Yes, okay. Bakit kailangan natin diretso 10 ang iboto? At hindi lumihis doon sa sample ballot ng 10 ranking. Kaya kailangan diretso 10 Duterte. At ang susunod na rason ay noong ako ay tumakbo noong 2022. Ang plataforma namin ay pagkakaisa at pagtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Pagtutuloy ng pagbabago. Unity at continuity. Hindi nangyari ang unity at continuity. Ang nangyari ay puro na lang benggahan sa politika. At wala nang nangyari sa bayan. Puro na lang bigay ng pera na hindi naman nakikita kung totoo ba talaga na yung buong budget ay ibinigay sa mga kababayan natin. Dahil minsan sinasabi ninyo 3,000, minsan 1,000. So hindi natin alam dahil walang listahan ang pagbigay ng pera. Bakit kailangan diretso ang boto sa 10 senador? Yan, makinig kayo. Mahirap habulin ang dayaan, kaya kailangan boto ninyo diretso. At kailangan ng continuity at unity. Dahil silang 10 ay naiintindihan nila kung ano ang pagtutuloy sa nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yun. Tayo ay may karapatan na bumoto ng 12 senador. 10 lang ang senador ng Duterte. Kaya nandito si Senator Hindi ko na itutuloy dyan. Sorry Vice President, doon muna ako sa sinabi mo na ano. Hindi kasi gano'n naman talaga. Naikwento na rin sa amin to ni Pangulong Duterte. At naikwento na rin to paulit-ulit ni Vice President Sara Duterte at nasabi niya na rin naman. So yun naman din talaga. Kaya nila napapayag talaga si Vice President Sara Duterte na makipag-tandem kay Marcos Jr. dahil may pangako si Marcos Jr. at itong si Amy Marcos na ipagpapatuloy yung kung ano yung nasimulan ni Pangulong Duterte. At yun nga, yung Build Project, yung paglaban sa droga, at kung ano-ano pang mga pagbabago na tuloy-tuloy na pagbabago na nais ni Pangulong Duterte na dapat ay yun dapat ang kanilang napag-usapan at yun naman talaga yung dapat nilang gawin.
So ngayon, eto nga ho, hindi nga ho natuloy yun. Napakalayo po na nangyaring usapan sa plano, napakalayo po, no. Sobrang layo ng usapan na yun, sobrang layo ng napagkasunduan. Yun nga lang, wala talagang kasulatan ho yun or hindi nagkaroon ng pirmahan. Yun ay isang makataong usapan lamang, no, tao sa tao. Kaso hindi tao yung kausap. Demonyo pala. So yun na nga, no, doon nagsimula lahat yun. At kaya eto, napakahalaga po nitong sinabi ni Pangulo, future President Sara Duterte, na i-straight po natin ang 10 Duterte senatorial candidate. No, kasi yan po ay talagang naiintindihan nila at alam nila kung ano yung mga kakulangan na hinahanap ng mga Pilipino sa Administrasyong Marcos na naibigay ni Pangulong Duterte noong siya ay presidente ng Pilipinas. So siyang 10 Duterte senatorial candidate na yan, alam nila at yang mga yan salang-sala na po yan ni Pangulong Duterte. Kaya po, no, yan yung hinihiling. So yung may 2 bakante doon, eto po ulitin ko, hindi ko naman sa sinasalungat si Vice President Sara Duterte, pero sa akin mas maganda kung 10 lang ang maiboto, at least may chance na makapasok lahat ng mga Duterte senatorial candidate. Yun yung opinion ko dito sa kanyang sinabi. Doon po sa kay Amy Marcos, yan na natin. Dito naman po tayo sa banat ni Vice President Sara Duterte. Dito kay Saldico, panoorin po natin. Anytime. Ano po masasabi niyo po sa mga ating mga katunggali po sa iba pang larangan na ito kapag tatakbo ng kandidato po? Ito tawag mo. Yung mga katunggali po natin sa ating mga kandidato sa iba pong kumakaaway po sa inyo. Hindi naman ako kandidato ngayong election na ito, kaya ang ginagawa ko lang ay nagpapaalala lang ako sa ating mga kababayan sa mali natin na ugali sa pagpili ng ating mga leaders. Unang-una, yung mga galing sa malalaking political families. Pangalawa, yung pagbibigay natin ng ating pagkatao, no, para sa pera at para sa pagpili ng boto. At pangatlo, yung hindi na natin tinatanong dahil kung sino lang yung naaalala natin na napasaya tayo, napatawa tayo, sumayaw at kumanta noong kampanya, yun lang yung naalala natin. Hindi na natin tinatanong ano ba ang pangako ng kandidato na ito noong siya ay tumatakbo. Ang halimbawa na lang dyan at alam na nating lahat ay tulad nung nangako ng 2022 si BBM na 20 pesos per kilo ang bigas. Nakalimutan ng 3 taon yun. Ngayon may halala na naman 20 pesos per kilo ang bigas na naman ang usapan at sinasabi ng administrasyon. So yun yung mga paalala ko. Dapat pag-uwi natin yung ugali natin na sa pagboto para meron tayong nakikita ng mga bagong leaders at meron tayong nakikita na pagbabago sa ating bayan. Last question, please. Last question. Decision of you to go to third ng mga House elements balik. Joel Chua and kahapon kay Congressman Valeriano, is it deliberate? And bakit yung mga district na yung pinuntahan? Dahil inimbita ako ni Mayor Isko Moreno Dumagoso dito. Kaya nagpapasalamat din ako sa grupo nila kay Mayor Isko dahil pinahiram nila ako ng stage at microphone at kuryente, ilaw para mapaabot ko yung mensahe ko sa taong bayan. Thank you. Kumusta po preparations for the Kumusta po ang Putang ina! Kahit si Vice President Sara Duterte hindi marinig. Tayo na, kung mag-interview kayo kay maingay, sabay-sabay kayo mga yudipunggol kayo. Putang ina yan. Ang ingay, binarinig ba kayo? Ang hirap pakinggan, oh. Ang sakit sa tenga, buwisit na to. Yung preparations natin namin sa impeachment yung preparations namin sa impeachment case ay
sinabing, hey, nag-meeting kami Yung sisigaw, bawal bias. Baka kami dumating na reporter na bias. Yeah, si Maris Sumali. Ay, lako kawawa yung mga reporter. ng mga abogado at inisa-isa namin yung mga articles of impeachment at inisa-isa din namin yung mga witnesses na kailangan namin para sa pagdepensa noong kaso. Last question, Red. Oh! Ma'am, sorry po ma'am. Ma'am, hindi ako nakatanong sa inyo ma'am. Oh, sama. Ano? Una, meron kayong do not vote by shooting of party list. Ano yung nakailang mga party list na hindi ko ma'am? Ilalagaman yung wag iboto ma'am. Ay! Nako! Yan na, ito daw yung mga party list na wag nyo daw iboto at ang irerekomenda ni Vice President Sara Duterte. Pakinggi. Ayan! Ayan ang sagot ng taong bayan. Narinig ninyo. Unang-una, sabi ko nga, tingog. Ingay talaga, grabe. Sabi ko nga, ang tingog party list, pagmamayari yan ni Martin Romualdez. At hindi niya madidinayan dahil sinabi niya yan paulit-ulit sa maraming tao. At yung first nominee ay asawa niya. Ako, Bicol, party list. Pagmamayari yan ng congressman na contractor ng mga Congressman na, contractor pa. Aba, lupit ah. at nabanggit nyo, ay narinig nyo, binanggit ng bayan kanina, yung mga makabayan na party list tulad ng Bayan Muna, Gabriela, ACT Teachers at Kabataan Party List. Marami na tayong ebidensya na meron silang kinalaman at meron silang relasyon sa mga NPA at sa CPP, NPA, NDF at alam ng gobyerno yan. No, yan ha. Gabriela, teacher, teacher party list, Akbayan, yun, yung mga sa mga NPA daw pala yan. Yung ako Bicol, yan, wag nyo rin iboboto yan. Tingog party list, ako po, yan pa isa. Meron pa dyan yung sa Tulpo, nakalimutan ko yun, ACA ba yun? Tsaka yung isa pa, yung One Pack Man, ako po. Marami dyan, alam nyo, kung ako magsasayata sa inyo, ito pagpipilian nyo to. PPP party list, Bisaya Gyud ni Greco Belica, Ipano party list nila Doc Lorraine Badoy at ka Eric. Meron pa isa PDP. Meron din party list ang PDP. Duterte Youth party list. Meron din. Basta mamili ho kayo doon. Wag lang ho yung mga nabanggit ni Vice President Sara Duterte. At siya mismo, sinasabihan niya na ho kayo na wag nyong iboto yung mga kupal na yun. Kupal. Ay, lako. So, ito na nga. Handa na ba kayo mapanood ang video leaked ni Marcos Jr.? Kayo ba ay naka-polydent na? Baka malaglag yung postisyon nyo eh. Kayo ba ay handa na? At kayo ba ay ready na sa mga ganitong larangan na video? Medyo maselan po ito. Medyo hindi nyo ata masisikmura. Dahil sobrang nakawan po itong video na to. So ito na po, panoorin na natin. Kung pag-uusapan po yung per administration, pwede nyo ho ba kaming bigyan ng overview? Sino ho yung malakas umutang? Sino ho yung medyo tipid? Medyo tipid. ang pinaka-grabing umutang actually, buwanan umutang ng mahigit 200 bilyong piso kada buwan itong Marcos administration. Pinalo pa niya actually yung Duterte administration na kahit na dun sa kasagsagan ng pandemya ay nag-average naman ng 131, hindi naman lang, pero 131 billion pesos buwanan yung inuutang ni Pangulong Duterte. Ang pinakamatipid sa mga nakarang dekada, well, yung pagkatapos sa martial law, si Cory Aquino, nasa less than 6 billion buwan na ang inuutang niya. Pero ang all-time champion ng Pilipinas, pangutang, si Pangulong Marcos po ngayon. Yan rinig na rinig nyo. Ayan po yung binabanggit ko.
Yan po yung binabanggit ko na leaked video kung sino ang grabe umutang or pinaka-corrupt na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito, tingnan nyo. Pansinin nyo maigi. Pangulong Duterte, 4.45 trillion in 6 years. So 6 years po isang termino niya yun sa pagiging presidente. Samantalang, ang partida, may pandemya pa hong nangyari noon. May pandemya na nangyari. May buong Pilipinas, hindi lang isang lungsod. Hindi lang Maynila, kundi buong Pilipinas po, no, ang nangyari yung trahedyang yun. No? Samantalang kay Bongbong Marcos, makikita ho natin na mayroong pong 4.65 trillion in 3 years. Biruin niyo po yan Wala ho nangyaring pandemya dito. Pero merong 3 years na utang. Merong 4.65 trillion na utang sa loob ng 3 years. Samantalang kay Pangulong Duterte 6 years, magkano lang? Nagkaroon pa ng pandemya. O ngayon, sabihin nyo sa amin, anti-clear, kung sino ang mas corrupt sa inyong dalawa. Dito sa dalawa. Eto, may build project. Marami tayong ebidensya niyan. Eto, nagkaroon pa ng pandemya sa Pilipinas. Kaya siya nagkautang. Paano kung wala pa? Di magkano lang na utang ni Pangulong Duterte noon? Eto, malupit 3 years pa lang, may 4.65 trillion na. Wala namang build project. Kawawa tayo dyan. Baka sabihin nyo, fake news na naman kami. Balita po yan. Eto, sisihin nyo itong istasyon na to. Pobreng OFWPH. Yan po ang sisihin nyo yung palabas na yan. Ako'y nag-reaction lamang. At ito po hindi fake news dahil nakabook naman po yan. Nakamarka naman po yung mga inutang ng mga presidente. Nakatalata namun po yan. So hindi matatawag na fake news yan. Tingnan nyo dito, obvious na obvious talaga kung gaano kung gaano ang nakawan sa gobyerno natin. Malamang sa malamang pag natapos etong termino ni Marcos Jr., tangina kawawa Pilipinas, baon na baon po tayo sa utang. Kaya kailangan talaga Duterte or may bahid ng pagka-Duterte ang umupo or mamuno sa Pilipinas. Marami tayong pagpipilian. Nandyan siyempre, ang Duterte family, nandiyan si Mayor Baste, BP Sara, Pulong Duterte. Andyan din si Pastor Apollo Sikibuloy. Andyan din si Bongo, na pwede talagang maging leader sa bansang Pilipinas. Andyan din si Isko Moreno. Talagang alam nyo, talagang nakakatakot habang patagal ng patagal ang pagiging presidente ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Sobra pong naghihirap ang Pilipinas at maghihirap pa. Pero nyo, 3 years pa lang yan. May 3 years pang natitira. So na? Yan ang nakakatakot dyan. Yan ang ano ba to? Ayaman na wala na yan. No? So yun grabe Remo 3 years. Tinalo siya nung 6 years. Yung 6 years, ang utang 4.4 trillion lang. Nagkaroon pa ng pandemya sa buong Pilipinas. Hindi po biro yun Kauna-unahan po yun sa kasaysayan ng Pilipinas na nagkaroon ng trahedya sa Pilipinas sa buong Pilipinas. Kadalasan kasi katunyan, may bagyo doon. Dito wala. Dito may bagyo. Dito wala. Diba? So hindi nararanasan ng buong Pilipinas. Pero yung pandemya, buong Pilipinas po at buong mundo naranasan po yun. At sobrang hirap po nung mga sitwasyon na yun. Kaya bilib at saludo ako kay Pangulong Duterte dahil buti na lang siya yung presidente natin nung mga panahon na yun. Dahil kung si Marcos ang presidente nung mga panahon na yun, sasabihin niya, anong gagawin natin? Ang gagawin natin? Kung tayo na presidente ka, wala kang alab na hayop ka. So yan mga Banateros, mga kabiyaya, anong makukomento nyo sa mga napag-uusapan natin doon sa Banat ni Vice President Sara Duterte kay Saldico?
doon sa panibagong panirang puri na naman para sa alyansa ng Duterte senatorial candidate, at doon na naman sa panibagong video na nag-leak na mapatungkol kay Marcos Jr. Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po yung super thanks at ang ating join button dyan. At ayun, mega lip shoutout sa lahat ng OFW hero abroad saan man panig ng mundo. Mi Marcos sa ating mga mahal na senior citizen at sa patuloy na sumusubaybay kay Jay Guevara sa buong Banatelos Brothers at SM9. Damay siya kapag sinabi ang bangag, adik, na parang wala siya ayos ang presidente, tapos siya nandun, alam mo yun, parang masyadong ang weird talaga, promise. Di ko alam kung paano kinakaya ni Amy Marcos makipagplastikan talaga. Hindi ko talaga alam, sobra. Ayan o, nandiyan siya sa gilid. Ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Magpalit ng apelido. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Ang harap-harapan siya, pinahiya ni Vice President. Kaya yun, no? Tangina, ginagawang laruan na lang si Amy Marcos. Ito, sorry ginagawang laruan na lang si Amy Marcos. Nakakaya ka. Para lang sa gagawin kang laruan. Ay! Oo, kahit magkaibigan kayo, parang ang pangit. Bagay, totoo naman yun. Hindi naman kailangan ng itanggihan kasi Amy Romualdez Marcos talaga ang middle name ni Amy Marcos saka ni Marcos Jr., diba? So, nakakaano lang, parang ang weird lang, no? Okay, sabi ko nga, matino na tao, si Senator Amy Marcos. Nung isang araw, nasa ferry ako sa Toledo, Cebu. Patawid kami papuntang San Carlos City sa Negros Occidental. Tumawag sa akin si Pangulong Duterte. Sabi niya sa akin, idiretso ko na daw na sabihin sa inyong lahat ay nakikiusap na iboto ang 10 kandidato ng Duterte. Diretso. Mamaya, ma'am, idagdag kita. Sandali lang. Kaya yung datingan ni Amy dito. Grabe ang awkward talaga. Grabe. Kabado. Hindi ikaw ang pinapahirapan ko, ha. Ikaw ang nagpapahirap sa akin ngayong gabi na ito. Hihirapan ako kasi alam mo, magkaibigan tayo. Alam ko kung gaano katino at gaano katalino mo. Kaya ang hirap talaga nung kasi pag binanggit mo ang Marcos, damay pa rin siya. Ang masama kasi niyan, sumasama siya. Ito pa kasi sinasama, BP Sara. Eh kasi minsan magpaiwan siya amo. Ikaw tuloy nahihirapan dyan, oh. yes, ma'am. Ay, okay lang, ma'am. Thank you. Ma'am. Ano kasi ako, ma'am, na parang malunod gani. So, tawag na. Nalisip ako sa hangin, ma'am. Pag may hangin. Nahilo. Tumawag siya sa akin at sabi niya, idiretsuhin ko na daw kayo. Iboto diretso ang 10 senators ng Duterte. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Jimmy Bondo, Senator Vic Rodriguez, Senator J.B. Hindlo, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, Senator Rodante Marcoleta, Senator Pastor Kibuloy, at Senator Richard Mata. 10 yun, no? Yes, okay. Bakit kailangan natin diretso 10 ang iboto? At hindi
lumihis doon sa sample ballot ng 10 ranking. Kaya kailangan diretso 10 Duterte. At ang susunod na rason ay noong ako ay tumakbo noong 2022, ang plataforma namin ay pagkakaisa at pagtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Pagtutuloy ng pagbabago. Unity at continuity. Hindi nangyari ang unity at continuity. Ang nangyari ay puro na lang benggahan sa politika. At wala nang nangyari sa bayan. Puro na lang bigay ng pera na hindi naman nakikita kung totoo ba talaga na yung buong budget ay ibinigay sa mga kababayan natin. Dahil minsan sinasabi ninyo 3,000, minsan 1,000. So hindi natin alam dahil walang listahan ang pagbigay ng pera. Bakit kailangan diretso ang boto sa 10 senador? Yan, makinig kayo. Mahirap habulin ang dayaan, kaya kailangan boto ninyo diretso. At kailangan ng continuity at unity. Dahil silang 10 ay naiintindihan nila kung ano ang pagtutuloy sa nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yun. Tayo ay may karapatan na bumoto ng 12 senador. 10 lang ang senador ng Duterte. Kaya nandito si Senator Hindi ko na itutuloy dyan. Sorry Vice President, doon muna ako sa sinabi mo na ano. Hindi kasi gano'n naman talaga. Naikwento na rin sa amin to ni Pangulong Duterte. At naikwento na rin to paulit-ulit ni Vice President Sara Duterte at nasabi niya na rin naman. So yun naman din talaga. Kaya nila napapayag talaga si Vice President Sara Duterte na makipag-tandem kay Marcos Jr. dahil may pangako si Marcos Jr. at itong si Amy Marcos na ipagpapatuloy yung kung ano yung nasimulan ni Pangulong Duterte. At yun nga, yung Build Project, yung paglaban sa droga, at kung ano-ano pang mga pagbabago na tuloy-tuloy na pagbabago na nais ni Pangulong Duterte na dapat ay yun dapat ang kanilang napag-usapan at yun naman talaga yung dapat nilang gawin. So ngayon, eto nga ho, hindi nga ho natuloy yun. Napakalayo po na nangyaring usapan sa plano, napakalayo po no. Sobrang layo ng usapan na yun, sobrang layo ng napagkasunduan. Yun nga lang, wala talagang kasulatan ho yun or hindi nagkaroon ng pirmahan. Yun ay isang makataong usapan lamang, no, tao sa tao. Kaso hindi tao yung kausap. Demonyo pala. So yun na nga no, doon nagsimula lahat yun. At kaya eto, napakahalaga po nitong sinabi ni Pangulo, future President Sara Duterte na i-straight po natin ang 10 Duterte senatorial candidate. No, kasi yan po ay talagang naiintindihan nila at alam nila kung ano yung mga kakulangan na hinahanap ng mga Pilipino sa Administrasyong Marcos na naibigay ni Pangulong Duterte noong siya ay presidente ng Pilipinas. So siyang 10 Duterte senatorial candidate na yan, alam nila at yang mga yan salang-sala na po yan ni Pangulong Duterte. Kaya po no, yan yung hinihiling. So yung may dalawang bakante doon, eto po ulitin ko, hindi ko naman sa sinasalungat si Vice President Sara Duterte, pero sa akin mas maganda kung 10 lang ang maiboto, at least may chance na makapasok lahat ng mga
Duterte senatorial candidate. Yun yung opinion ko dito sa kanyang sinabi. Doon po sa kay Amy Marcos, yan na natin. Dito naman po tayo sa banat ni Vice President Sara Duterte. Dito kay Saldico, panoorin po natin. Anytime. Ano po masasabi niyo po sa mga ating mga katunggali po sa iba pang larangan na ito kapag tatakbo ng kandidato po? Ito tawag mo. Yung mga katunggali po natin sa ating mga kandidato sa iba pong kumakaaway po sa inyo. Hindi naman ako kandidato ngayong eleksyon na ito, kaya ang ginagawa ko lang ay nagpapaalala lang ako sa ating mga kababayan sa mali natin na ugali sa pagpili ng ating mga leaders. Unang-una, yung mga galing sa malalaking political families. Pangalawa, yung pagbibigay natin ng ating pagkatao para sa pera at para sa pagpili ng boto. At pangatlo, yung hindi na natin tinatanong dahil kung sino lang yung naaalala natin na napasaya tayo,